Mga lalaki hindi magkanda ugaga sa pagpatay ng apoy. Pero ang apoy, mas lalo pang lumala. Ang bagay na nasusunog, isa palang motor. Nagsigawan po yung mga tao, tapos yung iba po nagtakbuhan. Yung motor po, sunog na sunog po talaga. Ligtas kaya ang nagmamaneho nito? At may paraan ba para maiwasan ito? Hindi dapat siya umabot sa ganon. They could have saved the motorcycle pa. Sa South Cotabato nakuna ng video. Sa isang motor show, nasa kalagitnaan daw sila ng loudest pipe competition o palakasan ng bugan ng tambutso nang magsimulang umapoy ang motor. Nakilala namin ng video uploader na si James Edward. Habang nakikita ko po yung motor na sunog, parang naawa po ako dun sa mayari kasi hirap na hirap po silang patayin yung apoy. Kahit madami na silang nagtulong-tulong, malakas pa rin po yung apoy. Ang dami na po nilang ginamit para mapatay lang yung apoy. Ligtas naman daw sa apoy ang may-ari ng motor na si June. Bago po nag-upisa yung sunog, nag-showdown muna kami ng mga kasama ko ng magbumbagking kami sa gitna at hindi namin namalaya na takip ng tangke ng gasolina ay natanggal. Kaya yung gasolina na umawas siya at biglang nagpunta sa tambutso ng motor, kaya yung backfire ng tambutso na yung gasolina, kaya siya naglihab. Kitang-kitang nag-aalab na determinasyon ng mga tao na apulahin ang sunog. Mula sa pagbuhos ng tubig at pagsaboy ng buhangin, nagpagpag din sila ng mga tela sa pag-asa mapatay nito ang apoy. Habang si June, hindi raw alam ang mararamdaman habang nakikita ang kalagayan ng kanyang motor. Sobrang special sa akin yun kasi unang-una sa lahat, yun po yung pinakauna kong motor sa buong buhay ko po. Yun po ang ginagastusan ko, kaya sumali po ako ng motor show. Kaya po sobrang special sa akin yun. Kaya po naramdaman kong sobrang sakit talaga. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kaya po nahiyaan ko na lang pong nasunog yung motor ko. Hinintay na lang daw nilang masunog ang lahat ng mga parte ng motor hanggang sa kusa na lang mamatay ang apoy. Dahil petroleum oil ang sanhi ng apoy, hindi ito basta-basta mapapatay ng tubig at pagpapagpag. Probably the temperature there is already reaching around 250 to 300 degrees Celsius. Pag pinuhusan mo talaga ng tubig yon, it will just keep on igniting. Kasi unang-una, i-scatter ng water yung fuel, so magkakaroon ka ng mas maraming areas na may nasusunog. Pangalawa, water is composed of oxygen, so it will just immediately evaporate and it will fuel the fire more. Damo ka na balaan, Kuya Kim! May isang bagay raw na sanay nakapag-apula ng apoy. A fire extinguisher could have extinguished that fire in mere seconds. No, hindi dapat siya umabot sa ganon. They could have saved the motorcycle pa. It should have been basic for any organizer. Meron kang ganyang event, a fire extinguisher should have been a must. Tuwing buwan ng Marso ang Fire Prevention Month sa Pilipinas. Bukod sa simula na ito ng summer at dry season sa atin, tumataas din ang temperatura at humidity. Ilang dahilan para tumaas ang fire cases sa bansa, kabilang na ang mga nasusunog na sasakyan. Leave the car immediately. You pull over, kung kaya mo pang itabi mo siya agad. And then, the car, no? Abandon your vehicle. Kasi napakabilis niyan kumalat. Mainam din daw na magkaroon ng portable fire extinguisher sa sasakyan. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Damo ka na bailaan, Kuya Kim! Wala namang may gusto na masunugan. Pero kung masangkot man sa ganitong pangyayari, tandaan na higit na importante ang ating kaligtasan kumpara sa anumang material na bagay. Damo ka na balaan, Kuya Kim!